So for the first part of this interview questions, this part is about your academic writing. First is, can you describe your experiences in writing academic papers in English? Siguro yung karanasan ko sa paggamit ng English, lalo na kapag ginagamit ko sa school. Yung nahihirapan ako sa paggamit ng kasi hindi ako sanay magsalita or magsulat ng English. Kasi lalo na Filipino major ako. So, ang pinag-aaralan namin is kung paano yung mga malalaman ng salita. Tapos, yung sinusuri namin yun, kumpara sa mga malalaman ng salita English. Tapos, syempre, mahihiya ka rin kung tama ba yung words na gagawin. Next is, what specific difficulties do you encounter when expressing your ideas in English writing? Parang same lang siya sa mga questions. Pero kung yung kasi, lalo na kapag nag-recite, hindi ako confident sa magiging sagot ko. Kasi ngayon nga, hindi ako sanay sa English. Kaya kapag may mga recitations, hindi talaga ako nag-recite. Kasi natatakot ako na husgan ako kung anong words na gagamitin. How does your knowledge in Filipino language affect the way you write in English language? As a Filipino major, yung namin kasi, yun nga diba, yung paggamit namin ng mga malalim na salita. Tapos kung anong bigkas namin, hindi yung sulat namin. Kung sa English naman, may mga silent words kayo na naisusulat nyo pero hindi nyo naman siya nabibigkas. Kaya malaking impact talaga yun kasi mag-iiba yung sa English. Yung sa English, may mga silent words. Kami naman sa Filipino medyo, may mga words na kailangan namin bigkas nyo talaga at ibiin ng todo para mas maunawaan at hindi magbago yung explanation. These interview questions about oral presentation. How do you feel when you're required to give an oral presentation in English? Nahihiya ako. Kasi, nahihiya ako kasi hindi ako confident. Lalo na kapag yung sa mga prof natin na hindi talaga sila nag-a-allow na mag-Tagalog ka, na kailangan mo talaga English yung sasabihin mo. Tapos mag-doubt ka ba kung tama ba yung words na gagamitin mo. Tapos titignan mo yung magiging reactions ng mga classmates mo, lalo na sa prof ed natin may mga classmates tayo, English major, tapos Filipino major. Syempre yung English major, sanay sila. Hindi ko sanay, pero kahit pa paano alam nila kung paano gamitin yung words. Para sa mga Filipino major na sinasanay nila yung sarili nila ng gumamit ng Filipino. What challenges do you usually experience while presenting using the English language in front of class? Paggamit ng English. Yung paggamit namin ng English na mga malalim na salita na kailangan namin kailangan muna namin alam yung tamang words ba yun, kung ano yung explanation na meaning nun. Kaya, malaking tulong sa akin kapag yung tabi ko sa prof ed tapos English na kailangan sasabihin. It's marunong talaga sa English na kaya sa akin ipaliwanag na yung meaning na malalim na So the last part of part one of the questions about recitation. How comfortable are you reciting or answering questions using the English language during class discussions? Kung i-relate ko siguro 1 to 5, kapag recitation tapos English yung gagamitin ko, siguro kulang. Kasi hindi ako confident sa paggamit ng words na yun. Pero kung writing siya, 1 to 5 relate, siguro 3 or 4. Kasi masanay ako isulat yung ideas ko kumpara sa sasabihin ko. Kasi kapag sasabihin ko or i-recite ko siya, kailangan ko pang isipin yung magiging reactions, yung judge ng mga classmates ko, kung matutuwa ba sila or payag ba sila sa words na ginamit ko. Kumpara sa writing. Kasi kapag writing, iisipin ko lang, ay si ma'am lang magbabasa nito. Ay si ma'am lang makakabasa nito. Siya lang ibibigay sa akin. Ay alam ko na kapag si ma'am lang nagbasa na, may intindihan niya kung bakit ganun yung words na ginamit. Kahit sila. What usually goes through your mind when the teacher asks questions in the English language?
nahihirapan ako kasi yung mga teachers natin, may mga words sila na ginagamit ng malalim. So, kapag nagtanong sa akin yung prof, kailangan ko muna tanongin yung classmates ko, yung katabi ko, kung ano ba yung meaning nun. Pero may mga times naman na alam ko talaga yung tanong. May kapag, minsan lang talaga na kapag may mga malalalim silang words na ginagamit, doon talaga ako nahihirapan. What factors make you hesitant or willing to participate in recitation using the English language? Siguro para mas maging handa ako sa pag-recite is kailangan ko na maunawaan ng mas maayos yung words na yun, yung sentence na yan, or yung grammar na yan. Para mas handa ako mag-recite na, ito yung meaning. So, kahit ganito yung maging explanations ko, alam ko na tama na yung pagkakaintindi ko. And yun na yung need ko isagot sa prof. So the next part of this question is influence of English on classroom interaction with teachers. So how does the use of English language as the medium of instructions affect your participation inside the classroom? Kapag prof ed, hindi siya major, doon ako lang ako nahihirapan kasi kailangan ng words na paggamit. Pero kapag major namin, hindi ko na ako nahihirapan. Kasi major ko yun, Filipino major yun. Kahit anong words, pwede ko yung sabihin kumpara sa English na kailangan ko magsabi ng malalim sa salita or kailangan ko mas unawain ng malalim sa salita. Can you describe situations where using English language encourage or discourage you from participating? Sa pag-recitations and presentations na kailangan English lang yung gagamitin, hindi ka pwede mag-tagalog. How does the teacher's fluency in English language impact your willingness to speak and share ideas? Malaking tulong siya, lalo na kasi sabi nga ng prof namin sa major, hindi porket Filipino major ka, is Filipino lang yung pag-aaralan. Kailangan mo pa rin mag-aral ng English para masuri mo siya at ma-connect mo yung English and Filipino. So the last part of this interview question is about coping strategies and adaptation. First is how do you cope with the difficulties of using language in your classes? Hinahanda ko yung sarili ko sa paggamit ng English. Pagsulat mo, sinusulat ko muna siya bago ko siya na-recite para mas confident ako. And syempre nagtatanong din ako kung tamang words yung bago ko. How do you prepare for oral presentations or recitations that conducted using English language? Naghahanda ako kapag may mga recitations or presentations ako. Lalo na kapag mahaba pa naman yung tinatry ko yung sarili ko sa bahay sa paggamit ng English. Parang kapag nag-present ako, alam ko yung tamang details natin, alam ko yung mga tamang words na gamit. How does code switching help you understand lessons or express your ideas? Malaking tulong siya kasi kapag nag-switch ka, may mga ideas ka na pwede mong communicate and may mga words ka na alam mo kung ano ba yung tamang words na gagamitin mo, kung ano yung mga words na kailangan mo palitan, kung ano yung mga words na mas importante talaga kumpara doon sa mga words na akala mo tama mo, pero may mas tama pa. Who or what helped you most in overcoming your difficulties in English? Like for example, peers, teachers, or self-study? Siguro kapag prof, masasabi ko na classmates yung nakakatulong. Kasi need nga ng English modules. Or pag may assignment ka man siya, kailangan pwede ko siyang i-translate grammar ko kung tama ba yung words na gagamitin ko. Or kapag sa major naman namin, tanong sa prof namin na ma'am, tama ba yung pagsuri namin? Lalo na ngayon, nagsusuri kasi tayo. So, pwede namin itanong sa teacher, ma'am, tama na ba yung pagsuri namin? Tama na ba yung namin, yung panting, yung grammar, yung
describe changes in your confidence or skills in using English over time? Ano, siguro masasabi ko na hindi pa rin ako ganun ka-confident sa paggamit ng English. Kasi hindi naman ako ganun nagsasalita ng English eh. Kahit nasabihin ko may mga pamangkin ako sa bahay, may English yung ginagamit. Pero ngayon kasi sanay na sila sa Tagalog. So hindi na ako ganun hirap sa kanila nakapag-usap in English. Nahihirapan na ako nakapag sa mga recitations sa percentage. For the last questions, what advice would you give to other Filipino majors who struggle using English language to those subjects that use English as a medium of instruction? Siguro ang fights nila is, lalo na kung Filipino native sila. Hindi pa ka Filipino native ka, Filipino lang yung pag-aaral. Mahalaga pa rin na aralin yung mga words sa English na magiging, may connection sa Filipino. Kasi malaking tulong yun, lalo na kapag nagkaroon kayo ng pagsusuri. Kasi yung pagsusuri na gagawin nyo is hindi lang Filipino, kundi uunahin yung English para malaman kung ano yung mga words na kailangan mo pang i-improve sa English. Tapos kung ano naman yung mga words na kailangan mo i-improve sa Filipino. That would be all. Thank you for your time and effort for answering our interview questions.